Okay guys, minsan kasi nung bata ako, nagbakasyon kami dati sa Buwak, Marinduque. And doon ko natikman tong dish na to. Usually sa amin sa Marikina, dinuguan, baboy, ganon. Pero this time magluluto tayo ng dinuguan na may gata. Pero ang gagamitin natin ay karne ng baka at dugo ng baka. So ito yung karne ng baka na retaso dito sa restaurant. Maraming tabayan guys kasi yan talaga yung masarap na pang dinuguan na may gata. Tsaka yan din yung natikman ko dun sa Marinduque dati. So maglalagay tayo ng mantika. So dun sa original na dinuguan ko guys, hindi kami gumagamit ng luya. Pero dito, we have to use ginger, okay? So sasatay muna natin mauna yung ginger. Pag lumabas na yung aroma niya guys, so okay na yun. Okay? And then we're gonna put next our here, freshly ground garlic. Thank you, Brian, for grinding this garlic. We're gonna put a lot. A lot of garlic means love, love, love. Okay? Saute the garlic in the oil. So, madali lang yan maluluto, ah. Kasi talagang giling na giling yung garlic na yan, guys. So, yan yung garlic na, binalatan tapos pinagiling ko. Tapos pinagyan ng mantika para hindi siya mangitim. Kita nyo, kinakain ng garlic lahat yung oil natin. Ang sarap, ang bango. Smell good. Right? So, kayo guys, nakatikim na ba kayo ng ganitong dinuguan, yung may gata? Luto ng mga Tagalog to sa Buwak, Marinduque. Doon ko siya natikman. Kung nakatikim na kayo, comment down below or paano sa inyo niluluto yung dinuguan, okay? So, ayan. Medyo brown na yung ating garlic. We're gonna put a little bit of onion. Saute the onion. So guys, ito nga palang gagamitin kong beef dito is yung retaso dito sa restaurant. Usually, inuuwi ko yung ginagawa namin tapa, ginagawa namin lugaw. Pero for today's video, gagawin natin dinuguan na may gata ng mga tiga Marinduque. So, baka naman yung ibang lugar, nagluluto rin ito, hindi lang mga tiga Marinduque, no? So, ilalagay na natin itong chinap-chop nating beef. Yan. Yung mga taba niyan guys ang magpapasarap dyan. Sarap. So, titimplahan ko na yan. Okay. Yung iba naglalagay ng daon ng laurel. Ako hindi po ako maglalagay. Hindi ko siya gusto sa dinuguan. We're gonna put a little bit of lemongrass for today's video. And then also, ang gagamitin natin pampaalat ay fish sauce. Mahulog yung isang sandok natin. Ugasan nyo na natin yan. One. Mga tatlo. 2. 3. So that's what we're gonna use the salt as a salt. Okay? Yung tanglad, hayaan nyo yan. We're gonna take it out later. Yan. Then hayaan na natin ito mag-isa guys. We're gonna put a little bit of pepper. Tandaan nyo, original tong pepper ko ha. Kaya hindi masyadong marami yung kailangan natin. Lasang-lasa yan. So, hayaan lang natin to for around 15 minutes and then we'll get back to you. Sarap. Okay guys, ayan, nasangkot siya na natin ang ating baka. Pero medyo matigas pa yan. Lalagyan ko na yan ng konting sili, ha? Mamaya lalagyan natin ulit bago maluto. Pero lalagyan ko ng konting tubig. Konti lang. Pag natuyo yung tubig na yan, doon ko siya lalagyan ng suka para pag medyo malambot na. Okay? Sarap. Ang bango-bango guys, kung alam nyo lang na amin nyo lang siya for today's video. Ayan. Lagyan natin ng suka guys. Damihan nyo, huwag nyo tipirin. Masarap yung maraming suka. Mawawala naman yung asim niyan basta lutong-luto ang suka. So, para dito sa almost 2 to 3 kilos na baka, ang ginamit ko ay kalahating bote ng dato puti. Okay? Okay guys, ayan, malambot na yung ating beef. Ilalagay na natin tong ating garlic powder. Halo lang tayo. Ayan. Yung garlic powder optional ha. Tapos ilalagay na natin itong dugo ng baka. Meron tayo dito dugo ng baka. Bus na natin yan. Okay. Then hindi natin titigilan ngayon ng paghalo yan para hindi magbuo-buo ang ating dugo. Okay. Sarap. So, haluin ko lang to and then later lalagyan na natin ng gata. Okay? Okay guys, ayan na yung dinuguan natin ha, na baka. Ayan, lalagyan pa natin ng maraming jalapeno.
Guys, kasi wala kaming siling panigang na mabili dito ngayon. Hindi ata panahon, charot. Ngayon, lalagyan na natin ng 2 gata. Huwag niyong tipirin sa gata, ha. Yum, 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 yum. Napakasarap nyo, guys. Yan. Sarap. Haluin. So, I'm gonna put 2 cans of coconut milk. Yan. Sarap. Sabihin na naman ng mga ano, lagi na lang masarap. Talagang masarap, guys. Kung natitikman nyo lang. Ito man ako magsasabi ng masarap kung hindi. Charot. Then, lalagyan natin yung gata. Ayan, 2 lara. 2 cans of coconut milk. Okay, haluin natin. So, papaigahin natin to guys ng konti. Mga around 15 minutes maluluto na to. Pero mga 5 minutes bawal tigilan ng kakahalo, ah. Baka kasi magbuo rin yung gata nyo, magbuo rin yung dugo nyo. Okay? So, we'll be back. Okay guys, ayan, ang sarap po. Papakita ko sa inyo, ha. O, pak, pak, pak. Gatang-gata yan, ha. Hindi tinipid yan. Sarap, oh. Tingnan na natin. Napakasarap, guys. Hindi ako taga, sasabihin na naman ng iba, lagi na lang masarap. Syempre, pag hindi masarap, sabihin ko hindi masarap. Pero pag masarap, masarap talaga para sa akin. Ayan. O, dito ang megata ng mga tiga Marinduque. Comment down below kung paano sa inyo linuluto yung dinuguan. Kasi sa amin, sa Marikina, regular lang na dinuguan. And mostly baboy yung gamit namin. May iba ako naririnig, naglalagay pa sila ng mga gulay, kalabasa, sa iba't ibang probinsya. Meron pang iba't ibang luto yan. So, ito, natikman ko to sa Marinduque. Ni-recreate lang natin today. Okay? Bye!